Madalas walang pumapansin sa kanya at nagagamit kayo sa laro. Ayun, buti naman. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko kahit natalo ka ni Akashi. Siyempre naman, bakit ako susuko agad? Huh? Eh kasi naman, nakakabagot makipaglaro sa isang player na walang lakas ng loob dahil natalo sa one-on-one. 2 beses mo ako nilampasan kaya dodoblehin ko. 5 beses akong babawi sa'yo. Ano? 5? Di ba ang doble ng 2 ay 4? Hindi ko alam kung paano pumasasamat to. Hayaan mo na nga yun. Eh di dadamihan ko na lang ang paglampas ko sa'yo para hindi ka na makapagbilang. Taiga! Salo! May iba pang katulad ni Taiga. Meron din siyang Aura of the Wild. Ang batang-batang to. Ano? Ayun na! Ang Miracle Pass ni number 11! Naku mo! Nahawakan mo pala? Medyo lang. Pero hindi yan ang dapat mong problemahin. Junpei, my love. Junpei, my love? Hindi kita papayagan! Eto na ako! Number 4! Mukhang nawala talaga siya sa sobrang bilis. Nakascore sila! Parang kidlat sa bilis si Hayama! Kumilos ka na, Tetsuya! Offense tayo. Kailangan natin magtulungan bilang team kung gusto natin makalamang ng score sa Rakusan. Asaan ko mga pasa mo? May mali talaga dito. Kanino ko pa napapansin? Hindi malagpasan ni Tetsuya, nakakatapat niya. Hindi kaya nawawala ng pagiging hindi niya pansinin sa court? Coach Rico, tukol kay Tetsuya. Loose ball! Bilis, kunin mo! May nakakita ng pasa ni Tetsuya? Hindi yun. Yung masamang tutubo habang tinuturuan si Tetsuya kung paano mag-shoot. Ibig sabihin, ito ang resulta nun. Paano nila ginawa yun? Simple lang. Nakita ko yung bola, kaya kinuha ko. Ganun lang. Nakita niya ang bola. Paano siya nakahabol nung nag 3 points ako kanina? Teka, ibig sabihin pa nito. Hindi ko na kayang panoorin ang ginagawa mo. Iisa na nga lang ang silbi mo. Hindi mo pa iningatan. Dati, sa middle school, bago mo pa nakuha ang playstyle mo ngayon, kung naaalala mo, pinagsanay kita ng iba't ibang klase ng pagpasa. Pero hindi kita tinuruan kung paano mag-dribble at mag-shoot. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Dahil alam ko na kung tinuruan kita nun, mawawala ang pagka-hindi mo pansinin. Vanishing Drive, Phantom Shoot. Imposible. Hindi ka na matatawag ng Phantom Sixth Man. Wala ka ng silbi. Baka mas magaling pa sa'yo ang mga nasa third string. Nakakalungkot isipin na hindi mo to napansin noon pa. Bumaba ng tingin ko sa'yo, Tetsuya. Nakakainis. Simpleng feint lang ang nagagawa niya. Shoot yung bola! Medyo mahina ang pag-steal ko. Tetsuya! Siyempre tatanggalin na siya sa court pagkatapos noon. Alam na kasi ang kahinaan niya kaya ano pang silbi niya sa laro. Malamang huling laro niya na yon. Saan ka pupunta? Huwag kang dumiretso. Tumabi ka sa akin. Huwag kang susuko. Pababalikin kita uli doon. Huh? Abat, maglalaro pa rin siya. Pasensya na kung ganito ako, Tetsuya. Alam kong hindi madali na ibalik ka pagkatapos nun. Mali ka. Ayos lang ako. Kaya ko to. Ano? Nag-iisip ang babaeng yun? May 3 minuto pang natitira sa first quarter. Ibibigay ko ang pagkakataong yun sa'yo. Kaya naman ibigay mo na lahat ng pwede mong ibigay sa sandaling yun. Tapos lalaban ulit tayo. Para manalo! Ang vanishing drive! Nakalusot ba siya? Hindi. Nakikita na siya.
Kung tinanggalan natin si Tetsuya sa laro, parang inamin na nating tama sila. Kaya naman, itataya namin ang first quarter. Magtulungan tayo para lalayan si Tetsuya sa problema niya. Tetsuya! Ba't pati yung larangan nila? Pipigilan kita! Sa wakas, lamang na ang Rakusan! Hindi ko alam kung anong binabalak niyong gawin pero sigurado ba kayong gusto niyo pa rin siyang palaruin sa court pagkatapos ng nangyari? Primang! Nakakainis! Akin to! Ayos! Vice Law! Akin na, Tepe! Yung sinabi mo kanina. Oo, sigurado kami sa ginagawa namin. Bakit parang minamaliit nyo kami? Natapos ang first quarter at nagawa pa nating mag-tie. Magaling ang ginawa nyo. Pero, huling laro mo muna yon, Tetsuya. Imposibleng makahanap ng solusyon sa loob ng 3 minuto, pero may natutunan ako. Pwede nating pag-aralan to. Para malaman kung paano ka makakabalik, kailangan mong manood sa buong second quarter at pag-aralan ang galaw nila. Sige. Huwag ka magmukmuk dyan, Tetsuya. Kailangan namin ng tulong mo para malampaso sila. Kung matatalo man tayo, siguruhin nating mahihirapan sila. Salamat, Taiga. Tingnan mo, kahit kalaro namin yung walang kwentang version mo, may nagawa pa rin tayo ng first quarter, di ba? Kaya wala tayong dapat ikabahala. Alam ko naman. Pero pwede bang wag mo nang ipamukha sa akin yon? Kung sa bagay, tama ka. Sisiguruhin kong babalik agad ako sa court. Para talunin sila. Sige, aasahan namin yan, Tetsuya. Kakayanin namin ang second quarter. Siguro naman hindi halimaw ang bawat member ng Rakusan, kaya naman may pag-asa pa kami. Lalo na yung number 5. Mayuzumi ba ang pangalan nun? Kayang-kaya ni Renosuke. Natapatan na talunin yun. Ngayon, alam na natin ang buong kakayahan ng Seirin. Walang problema kung susundin ang plano sa second quarter. Nakuha mo ba, Akashi? Opo. Simula ngayon, ilalampaso namin sila. Kotaro, Eikichi, Reo. Kailangan nyo makascore. Kukontrolin natin ang bola. Hindi natin nagamit yun sa Suto dahil may Hawkeye ang isang player nila. Pero ang sakop ng Eagle Eye hindi ganun kalawak. Pwede tayo makagawa ng paraan. Satsuki, anong klase ng player yung number 5 ng Rakusan? Ha? Sandali lang, titingnan ko. Ito. Chihiro Mayuzumi, 3rd year, power forward. Ang speed, power, technique, halos lahat ng skills niya nasa rank C. Walang nakalistang espesyal na abilidad o kahinaan. Naging regular member siya sa team ngayong taon pagkatapos sumali ni Akashi sa team. Bago yon, hindi pa siya bench warmer dahil wala naman siya sa first string. Anong klaseng impormasyon yan? Para may kilala tayong ganyan. Malapit siya sa ating dalawa. Ha? Nagkamali si Akashi ng pasa? Okay na to. Misdirection ba yun? Hindi nga. Totoo ba yun? Huwag mo sabihin, pareho sila ni Tetsuya. Medyo may pagkakaiba sila. Pareho sila ni Tetsuya pagdating sa ugali at kakayahan. Pero mas magaling si Mayuzumi sa lahat ng basic techniques. Sa madaling salita, lumang version si Tetsuya at si Chihiro Mayuzumi ang bagong version ng Phantom Sixth Man.